I got apple product of Canada and berries from Mexico. Kind of berries? The small one, the black one. Can I grab it? Yeah, go ahead. Can I apply my brake? Isinama ko na ngayon yung undercarriage na hugas ng truck kasi galing siya sa ice road, galing siya dun sa Canada na ang kalsada ay may halong asin, so at least kahit kukunti. Okay, double check lang ako niya ako ang parking kung dili ni siya bayad. O may nakasulat noon. Love you. Ingat ka lagi, my dear. Bebe, love you. See you later. Kiss mama. Kiss muna, mama. Be good, okay? Take care. See you later. Love you, ata. Ingat na. Bag mo. I love you, my dear. Ingat ka lagi, ha? Kiss muna. Love you. Ingat ka lagi. Ingat ka lagi. Bye. Bye, Mom. Kiss na ako. I love you. Always call us. Text mo ako pag nasa bahay ka na. Good, Papa. Yeah. Hey, kiss na ba ako? Hindi na masakit tayo nga. You're good? I love you. I'll see you on your birthday, okay? We said 2 weeks. 2 weeks only? You're gonna be here before you leave. Yeah, I love you. Take care, okay? Yeah, take care, guys. I love you. Bye. Good morning mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Na-miss nyo tong intro na to, no? Welcome back dito sa trucking again. Balik na ako sa trabaho for sure. Kita nyo naman. Balik na ako sa work. First day, 1 week ang off. Hindi lang 1 week, hindi lang 7 days, but ilang araw yung off ko. Dami. Na-miss ko agad yung aking family. Fully recovered lahat. Katawan, pagod. Ganun minsan eh, pag straight ako ng isang buwan,
almost $300 at 300 liters, but yung price niya ay 671. Mahal ng diesel, no? Lamig pa rin sa labas, ah. ETS, why you're here? Turn left on Camp Manita Road, then take the first right. Right on Highway 205. Andito yung aking customer. 205. Continue on Highway 205. Ah, there you go. E-Tech. Good morning. Morning. Yeah, I need you to go to back up to Baydor C5. Bay C5. Yeah, just back a bit here. That's where the unit is. We're gonna have to crane it on. Oh, okay, you're gonna crane Yeah. on? Okay, that's nice. The well here, what is it? 29 feet. The what? The bed? The well, like that main part of the trailer. I think it's 30, I think. Oh, okay, that should be good enough. Okay. Yeah, if you just want to back up, I can guide you in. Bay C5? Yeah. Okay. Kunting-kunti yung space para maging oversize ito. Yeah. Ito yung load. I don't know kung akala ko K-Tech na yung malaki. Piece of cake.
Piece of cake. I don't know if di-declare ko ba ito na oversize. Kunti lang eh. Pero wala pang 1 meter yung ano niya. Wala pang 1 meter yung wala pang 1 meter yung sobra. Hindi siya overheight. Parang legal load lang. Inahulog lang siya na mas legal load eh. Guhin ko lang to. Shit. Kailangan ko lang may hook. Piece of cake. Okay. Over nga siya dito. Lagutok. Hindi kita kailangan. Shit. Ay, buslot na yun. Taway.
Hirap pag hindi mo gamit na. Kunting-kunti talaga, oh. Halos wala eh. Hindi ko na-declare ito na ano. Halos wala naman siyang ano. Oh, 0.3. It's nothing. It's nothing din na. Legal load ko na lang yan. Hi there, sir. Morning. That's a scraper. The Minnesota. I got 4 packs of tobacco, personal consumption. I got apple product of Canada and beers from Mexico. The small one, the black one. Can I grab it? Can I apply my brake? This one. This is good. Thank you so much. Have a nice day.
Mexico kasi nasarapan ako dun sa yogurt na may kasamang berries, na may kasamang mga tawag dun, snack ba? Snack time. Ano tawag dun? Grain, yung basta papakita ko sa inyo next time. Kulang lang ako ng strawberry, ihiwain, lalagyan ng berries, lalagyan ng panghalo. Yeah. But anyway guys, welcome back sa Amerika. Woo! Balik na naman ang Amerika. Kasawa na. No brightener on the truck, Okay, no brightener on the truck. You brightener got on the trailer. it. Brightener on the trailer. If you can make my trailer, the rims. Yeah. Good? Yeah, brightener on the trailer. Yeah. Yep. We'll do that right there. We'll get you in just a second, okay? Yeah, sure. Thank you. Focus muna ako ng truck dito dahil magandang panahon eh. Isinama ko na ngayon yung undercarriage na hugas ng truck kasi galing siya sa ice road, galing siya dun sa Canada na ang kalsada ay may halong asin, so at least kahit kukunti mabawasan yung mga asin dun sa ilalim. So isinama ko na kasi covered siya ng Q-line na pwedeng hugasan yung ilalim din. Tamang-tama din dahil pagbalik ko siguro or bago matapos ang buwan nito, tapos na rin yung aking safety ng truck, which is this month, April. So hanggang katapusan na lang yung safety niya, and pagbalik ko at least nalinis yung ilalim para pag dinala ko ulit sa shop. And sa mga nakapansin, meron siyang crack sa windshield, so malamang ay papalitan din to ng windshield pag once sinefty na nila bago matapos ang buwan. So pang-apat na to na pang-apat na napalit ng windshield ng truck na ito, 1644. Laging biak. So bawat palit ng windshield is $450, $470 bawat palit. So walang magagawa dahil kailangan i-safety, makikita, hindi siya ma-approve sa safety kung ang truck ay merong biak ang windshield. So meron pa akong 15 minutes bago matapos yung 30 minutes break. So hinugasan nila yung undercarriage. Silipin natin sa lalim ha. So hindi siya naka-brightener wash ito kasi papalitan din ng gulong yan dahil ito ay naka-winter tire pa, hindi ko pa siya natanggal. Linis ba? Malinis ba? Yeah, that's nice. Ito hindi. Dahil ito, stain na talaga siya. Stain na yan. Exit 207
Here we go mga choy. Dool na kay ko sa akong customer. Pero inaning oras sa 5:30. Sarado na sila. So ugma buntag, pero ugma buntag pa yun ang unloading. So ganina ako silang gitawagan kung pwede ko matulog sa ilahang yard, but hanggang alas 5 lang daw sila, so dili na ako pwede makasulod. So nakanindot kay naay truck stop di ay dool sa ilahang yard ining TA. First time na ako muhunong diri sa TA. Nakita na ako siya pero wala ko'y chance nga muhunong diri aning truck stop kay pag makasulod ka og Minneapolis dool na kay kinahanglan ka makalagpas sa On the right to Minnesota 101. kaning dool aning Minneapolis, makalagpas ka kay traffic kini diri pagbuntag. So murang mao ni akong exit diri. Yeah, first time gid ako makahunong diri. First time gid. Sa sige na akong balik-balik kaning Minneapolis. I mean, yeah, tabok-tabok kaning Minneapolis. Karon ba yung kahunong ani nila. Kung wala pa ko'y customer diri nga dool sa ilaha, di ko mahunong diri, mulagpas yung kong Minneapolis paingon og Iowa, gawas ko para di ko maabtan og traffic pa. Turn left at the traffic light. Pero naghandom pa ko nga unta dili pa siya puno para makasingit pa ko gamay. Pero sayo pa man po, alas 5 pa man siya. Busy pa kay mga truck sa bagdoy-bagdoy ning I-94. So akong customer diri gyapon mo aging customer ugma buntag dito sila dapit. Tudlo ko ba mura pag makita bitaw ninyo. Yeah, this is 101. Ano na siya 101 di ay connect ni siya sa 169. May na lang gani kay gibutangan nila og traffic light dire. Kay kung wa ni traffic light na murag yung gag amaw dire nga magulat-hulat kung kano sa mabakanta ning both sides. Maklear dire para maka singit ka sa left side. Ayun no. Di ba? Maayo kay gibutangan. Nindot na siya, nindot na na. 600 meters, turn right on Diamond Lake Road South, then take the second right. Dato ara ang kuno TA sa right side. Musuong ko sila no. Turn right on Diamond Lake Road South, then take the second right. Mama ba? Right lane must turn right. It's okay. Sige daw. Tingnan na lang ako ha. Pero ugma diri gyapon ko magawas ugma. Turn right at the traffic light, then take the second left. Wala siya restriction ani mga choy. Patanawon ta mo sa area. So drone shots.
mo ni siya entrada dahil dire. Aha, ayun, nice space dito sa tubangan, no? Kita na rin ako ba, untag may bayan. Turn right. Yan o, nice space dire, oh. Reserve. Yeah, reserve mo din, eh. Yeah, reserve man. Para na sa mga naikwarta mo bayad sa parking. Arriving at TA I-94 Minnesota on the right. So, dito sa likod. Yay, asa man ang entrada ni? Ah, tora. Ato pa parking, oh. Sunggab kayo ba? Oo. Larix kayo. Agay, reserve po ng kagwang. Grabe, puro man i-reserve na dire. Niyati na. Ha? Grabe ka mga kuhanin tawanan sa kuhanay, parking. Puro man reserve. Pastilan. Ini dire free. Pero wala kayo makita. Kalaw-kaw. Okay, gawas mo siguro daan eh. Pastilan di ay. Namday bayad din ito eh. Ano? Muntag na wala ni bakante. Okay. Go there. May bakante o isa. So wala siya bayad. That's good. Anin taon ko. Anyway, bayad. Sure, may bayad ha. Kaya chuy. Nakachambag yun ang free oy. Lang, dikit lang kayo siya. Napay bakante dito
sa Pikas. Pero dikit na ako gamay diri, kay murag dikit kay diri sa usay. Dikit kay diri sa iyang portahan ba. Okay. Maurag na siya. Kung malagad sa inyo. You have 2 hours and 52 minutes of remaining drive. Okay, double check lang ako niya ako ang parking kung dili ni siya bayad. O may nakasulat noon. Okay, nailusutanan sa mga tao dere, oh. Delikado. Yeah, pwedeng lumusot yung mga tao dito, man. Anyway, double check lang nako ang kung naan ako'y permit, kung na ako'y permit sa US. Kaya murag nakalimot ko kung nakakuha pa kong permit sa drone dere. I think wala pa yata, I'm not sure ha. Para magpalupad tag drone. Pwede man siguro kasi layo pa man siya sa Minneapolis. Okay, $5 ang drone commercial. Okay, how to register your drone. Nakalimut na ba ako sa akong login, man? Okay. Okay, sign in na siya. Agree. Okay. Manage inventory. Na ako yung isa, oh. Active. Na-cancel. Add device. Okay, register lang ako on drone. Sagot lang. Kasi hindi ako pwede magpalipad nito na hindi siya registered sa Amerika. Sa Canada ko pa pala siya na-registered. Okay, serial number. Ganito lang yung pag-registered ng drone. Okay, serial number. Where is the serial? Uy, ang box niya na sa kwan man. Class 1 consumes. Hala, ang box niya ay nasa bahay. So wala dito ang serial number ng drone. Authorize model number. I don't know if the same with this one. Tanaw sa ako sa email. Transport Canada. The same siya sa akong one. Ganito yung pag ito lang ha. Talagang yung mga email eh.
Photos, Q-Line. Kasi na registered na ako ang drone sa Canada. Hanggang mga email lang ka na dyan, Armed Forces. Oh. So yung emails ako guys. Ito pa oh, DND. I-update ko daw ka na dyan, Armed Forces. So yung padalas ako ah. Yan, Armed Forces na naman. Tapos may mga collaboration, gustong mag-collab, magpadala ng mga e-bike. Meron dito, may gustong magpadala ng e-bike. Tinatamad na akong mag-collaborate. Makto, saglit lang guys ah. So ito yung serial number ng drone. Okay. Kasi naka-registered na nga siya. And 158 1F895 C2. Okay, nakuha ko na yung aking license, aking serial number. So babalik ka lang dito sa FAA ng website ng FAA. Tapos dito pag nag-add ka ng device, nakalagay siya add device, it indicates required field that selections required. Does your drone broadcast FAA remote ID information? So ito yung mandatory na, ito yung digital license number ng yung drone. So dito sa FAA remote ID, dito malolocate kung yung velocity, altitude, and yung drone ID, yung pangalan ng drone mo, at saka yung saan nag-control, saan galing yung controller, saan banda yung controller. Tawag pa asawa ko. Ay! Saglit lang kasi mag-registered lang ako ng drone. Yeah, I call you back. Na-miss na kita ko na sa. So ito yung remote ID serial number. I'm gonna try 158 1F 895 C2 C24 9900. So validate ko lang sa FAA. Okay, validated na. Okay, validate na. And unmanned aircraft. So dito yun ilalagay ang nickname ng yung drone. Okay. So lalagyan ko lang siya ng pangalan. Ano bang pangalan ng drone na yun? Anong ilalagay kong pangalan? Anong pangalan niya? Si Gray. Ano ang pangalan niyan? Bordagol? Bordagol na lang. Bordagol. Lagyan ko lang siya ng Bordagol. So DJI, US manufacturer. DJI, UAS, unmanned aircraft. Model niya ay R3S. So yun na yun. FAA notice a device has been added to your shopping cart. Once you are finished adding to your shopping cart, click done to review your cart and proceed to check out. Done. So nandito na. Ang pangalan niya is Bordagol. Manufacturer niya ay DJI. And then yung model niya ay R3S. And then nandun yung serial number. I just double check the serial number. Amount niya ay $5 yung registration ng drone. So pwede na ako magpalipad. Hindi ko na kailangan ng ID, ng license, kasi meron akong trust. Meron din akong license, drone, basic drone pilot license sa Canada. So i-check out ko na siya. I will fly in accordance with FAA requirements for authorized operation of my aircraft. I understand that I'm responsible for knowing and understanding what those requirements are. Okay. So I have read. Next, mark your aircraft. O yun lang. Wala pa akong markings ng aircraft. So kailangan kasi siya lagyan ng number ng yung serial numbers. Okay, and then
Click here to pay button, secure, pre-government, check out. So $5 lang yung payment ng drone, yung registration niya. $5 so around $7 pay. So pag nabayaran ko na siya, then pwede na ako magpalipad. Bayaran ko lang. Okay, bye. So ang drone ay na-register na siya, $5. Binigyan ako ng resibo. Just make it sure every time na meron kayong malaking drone, huwag kayong basta-basta magpapalipad sa Amerika, no? Na hindi kayo naka-register kasi ang laki ng penalty nun. So ilalagay ko dyan sa description yung gustong mag-take ng exam ng trust, yung link niya. I think libre yun or may bayad na $10 yung trust na exam para sa recreational flyers. So ito ay $5 ang registration dahil mabigat siya, more than 249 grams. And before ka magpalipad ng drone, meron silang bagong apps na dati ang nakalagay ay before you fly. So ngayon meron na silang aviation. Okay? Ang tawag ng kanilang apps ay aviation. Ito yun. So dito sa apps nila, ito yung aking location sa TA, and pipindutin mo yung airspace kung clear to fly ka. So nakalagay dyan uncontrolled airspace, clear to fly. Okay, walang NOTAM. And then yung weather, temperature normal, clear. Yung hangin ay 13.4 miles per hour. Yung gust niya ay 19.5 miles per hour. Visibility clear 17. Humidity, so nandito yung mga kailangan mong malaman kung magpalipad ka ng drone or kung clear yung area na pagpapaliparan mo ng drone, no? So nag-sign up ako dito, walang bayad to, free yung apps na ginamit, and then sign up ka lang, then log in, then that's it. So makikita dito yung flight plans, and then yeah, Minneapolis. Basta click mo muna bago ka mag fly. Kagaya nito, Minneapolis, kita nyo Minneapolis, rounded siya, no? Na bawal ka dito sa loob. Eden Prairie, Brooklyn Park, bawal ka dyan. St. Paul. So I'm cleared to fly. I'll see you guys in the sky.